Tara, pag-usapan natin ang isang bagay na sobrang pamilyar pero puno ng misteryo. Sa pagsusuring ito ng Alamat PH, sisilipin natin yung mga sikat na medalyang tanso na malamang inakita nyo na, yung mga nakasabit sa kwintas na matiyagang inilalako sa labas ng simbahan ng Quiapo. Diba? Pamilyar kayo dyan? Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga agimat ng Siete Arcangel. Hihimayin natin ang kasaysayan nito kung bakit hanggang ngayon, asin sa modernong panahon natin, ang dami pa ring mga Pilipino ang mahigpit na kumakapit dito. At aalamin din natin ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga nakakubling simbolo sa bawat piraso ng tansong ito. Okay, umpisahan natin dito. Nakapunta na ba kayo sa Quiapo? Kung oo, alam niya na agad yung vibe doon, di ba? Sa gitna ng sobrang busy, maingay at mainit na kalsada, kung saan humahalo yung amoy ng insenso sa usok ng mga jeep at nagsasalubong yung taimtim na dasal at ang masiglang bentahan sa palengke. At sa gilid-gilid, siguradong napansin nyo na yung mga nagtitinda ng agimat. Ang isa sa mga pinakasikat na makikita nyo roon ay yung mga medyalong tanso na may detalyadong ukit ng 7 nilalang na may pakpak. Ang tanong, ano ba ang kwento sa likod ng mga to? At bakit kaya, sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiya at kaalaman natin ngayon, ang dami pa ring patagong naghahanap at bumibili ng ganitong klaseng tradisyonal na proteksyon? Nakaka-curious, tama ba? Ang tawag sa kanila ay ang Siete Arcangel, ang 7 naglalakihang bantay ng langit. Ayon sa ating mayamang kultura at mga tradisyong espiritual, hindi lang sila basta-basta ordinaryong anghel ha, sila daw yung nagbibigay ng literal na pinakamataas na uri ng proteksyon sa sinumang mapalat na magkaroon ng agimat nila. Hindi lang ito yung tipong pampaswerte o pangkontra lang sa malas ha, kumbaga para silang mga celestial na bodyguard sa pang-araw-araw na pakikibaka natin sa buhay. Napakagandang halimbawa nito kung paano naghahalo yung matinding pananampalataya nating mga Pilipino at yung misteryo ng mga lokal na alamat natin. Isang kultura ito na galing pa sa mga lolo't lola natin pero patuloy na humihinga at binubuhay kahit ngayon. So sino-sino nga ba'y nasa likod nitong makapangyarihang Siete Arcangel? Sila ay walang iba kundi sina Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Salafiel, Judiel at Baranchiel. Kapag nakilala natin sila ng isa-isa, mas maintindihan natin kung bakit sila yung palaging nilalapitan ng mga kababayan natin para humingi ng tulong, gabay at lakas. Hindi lang sila mga malabong konsepto sa utak natin o mga pangalan sa isang lumang libro. Bawat isa sa kanila may napakalinaw na pagkakakilanlan, sariling kasaysayan at nakalaang misyon ayon na rin sa malalim na paniniwala ng ating mga ninuno. At ipinapakita nito ng napakalinaw kung paano sila nagiging isang buo at matinding puwersa. Kasi bawat arkanghel may kanya-kanyang espesyal na tungkulin. Kumbaga, may sarili silang expertise. Tingnan natin yung pagkakaiba nila. Halimbawa, nandyan si San Miguel na kilalang-kilala natin bilang yung matapang at walang takot na mandirigma na lumulupig sa masama. Tapos sa kabilang banda, nariyan si San Rafael, ang arkanghel na mas maaamo yung misyon na nakatutok sa pagbibigay ng kagalingan at lunas sa mga may sakit. Mula sa pisikal na pakipaglaban sa mga masasamang elemento hanggang sa tahimik na paghilom ng katawan at kaluluwa, makikita mo na sinasaklaw ng 7 ito ang halos lahat ng matinding pangangailangan ng isang tao, kompletos rekados. At dyan napapasok yung pinakasentro ng kapangyarihan ng agimat na to, lalo na para sa mga taong talagang naniniwala. Yung mismong pagsasama-sama ng 7 arkanghel sa iisang bilog na medalya, lumilikha daw ito ng isang spiritual shield, isang espiritual na kalasag na napakatibay. Ayon sa mga albularyo, sa mga matatanda, at sa mga pag-aaral ng lokal na alamat natin, ang kalasag na to hindi raw kayang basaging o tibaging ng kahit anong uri ng sumpa o kulam, proprotektahan ka raw nito mula sa anumang anyo ng matindi at biglaang panganib. In short, eto na daw yung pinaka-ultimate na depensa na pwede mong bitbitin araw-araw. Ngayon, silipin natin yung mga nakatagong lihim na nakaukit sa mismong medalya. Kung lalapitan at tititigan mong maigi yung tanso, mapapansin mo na hindi lang mga mukha at pakpak ng mga anghel yung nandyan. May mga maliliit na imahe na isiningit yung gumawa nito. May isang timbangan, isang matalas na espada, isang isda, at mga bulaklak. At alam nyo,
Hindi inilagay yung mga yan para lang maging maganda o kaakit-akit ang disenyo. Hindi yan puro aesthetics lang. Ang bawat isang munting ukit ay may napakahalagang papel at malalim na kahulugan na direktan konektado sa mismong pagpapagana at pag-activate ng kapangyarihan ng agimat. Ngayon, ang talagang nakakauling bahagi dito ay kung paano ba talaga to gumagana. Kasi hindi pwede na basta isusuot mo lang siya. Dito pumapasok yung malalim at sagradong konsepto ng tinatawag na orasyon. Yung mga ukit at simbolong nabanggit natin kanina, bawat isa pala dyan may katumbas na sekretong dasal sa wikang Latin o inkantasyon. Ang orasyong ito ang magsisilbing tanging susi para buhayin yung natutulog na agimat. Ibig sabihin, pagkabili o pagkakuha mo ng medalya, kailangan mo muna itong dasalan ng may tamang bigkas at matinding pananampalataya para magising ito. Sa pamamagitan lang ng orasyon mo, matatawag ang pansin ng mga arkanghel, lalong-lalo na sa mga oras ng matinding kagipitan. At heto ang pinaka nakakaikilabot at nakakamanghang bahagi ng buong tradisyong ito. Kapag yung medalya ay nabigkas na ng tamang orasyon at tuluyan ng naging buhay, may kakaibang penomena na nangyayari ayon sa mga nagpapatotoo. Sinasabi nila na sa tuwing may paparating na seryosong banta, matinding sakit o aksidente sa paligid nila, literal nilang nararamdaman yung pisikal na pagbabago sa medalyang tanso na nakadikit sa balat nila. May mga pagkakataon daw na bigla na lang itong iinit na parang baga o kaya naman biglang bibigat ng husto sa dibdib nila. Isipin niyo yon, ang nakakagulat na reaksyong ito ang nagsisilbing mabilisang babala sa nagmamay-ari para makaiwas siya agad sa pararating na disgrasya. Built-in alarm system kumbaga. Pumunta naman tayo rito at tingnan kung paano ito nag-uugnay sa buhay nating ngayon. Kasi ang laking tanong para sa ating lahat, bakit hanggang ngayon sa panahong sobrang bilis at mateknolohiya na tayo, patuloy pa rin tinatangkilik yung agimat ng 7 Arkanghel? Ang simpleng sagot ng mga bumibili nito sa Quiapo ay yung alok nitong universal protection o pangkalahatang proteksyon. Matibay ang paniniwala nila na kaya nitong salagin lahat ng uri ng banta, mula sa mga taong may maitim na intensyon hanggang sa malalaking kalamidad tulad ng mababagsik na bagyo o lindol, mga aksidente sa kalsada at syempre pati na rin sa mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu na hindi nakikita ng ating mga ordinaryong mata. Dito natin tunay na makikita yung pang-araw-araw at practical na aplikasyon ng agimat sa buhay ng ating mga kababayan. Para sa libu-libong commuters natin na araw-araw sumasabak sa traffic o sa mga taong may mapanganib na propesyon tulad ng ating mga pulis, sundalo o mga construction workers, ang medalyang tanso na ito ay nagbibigay ng matinding kapanatagan ng loob. Sa dulo ng araw, hindi lang siya basta may tuturing na agimat eh. Ito ay isang physical na sandalan, isang matibay na psychological at spiritual na baluti. Pinapaalala nito sa kanila na sa gitna ng matinding panganib, mayroon silang mga celestial na tagapagtanggol na tahimik na nakabantay at hindi kailanman pumipikit o natutulog. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay ang agimat ng 7 Arkanghel ay higit pa sa isang simpleng piraso ng malamig na tanso na ibinebanta sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ito ay isang buhay na buhay at makapangyarihang simbolo ng malalim nating pananampalataya bilang mga Pilipino. Isang malinaw na patunay ng ating walang hanggang paghahanap ng kaligtasan at peace of mind sa gitna ng isang mundong madalas magulo at nakakatakot. Ngayon, bago tayo magtapos sa pagsusuring ito, may gusto akong iwan na katanungan para pagnilayan ninyo. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa taglay na kapangyarihan ng mga arkanghel na ito? O baka naman may sarili kayong kwento at personal na karanasan kung saan pakiramdam nyo ay iniligtas kayo mismo ng medalyang ito? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.